Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Sagittarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, sa sitwasyon na to, wala tayong description pa sa ngayon. Kasi walang lumabas na tao Mamaya, gagamit naman ako ng clarifier cards. Baka may lumabas doon. Maganda kasi kung may clarifier cards para masabi nyo kung kayo ba yung bida, person nyo, o kakilala. Anyways, ang meron tayo dito ay 6 of Wands, 4 of Cups, 5 of Wands, 3 of Pentacles. Ano tong 6 of Wands? Double 6 of Pentacles. So, dito may bida na tayo. Ang bida natin ay babae. Pwede rin namang lalaki kung introvert siya. Pero yung bida natin dito ay may jowa siya. Okay? May partner. Pero hindi siya kasal. Wala ring anak. So, ulitin ko. May clarifier cards na tayo. Kinlarify natin yung 6 of Wands. At ang lumabas ay 6 of Pentacles, Queen of Cups at 10 of Wands. So, ang dating sa akin, may napagtagumpayan dito kasi Hindi ko lang masabi kung ano ba itong sitwasyon dito. Kung career ba ito, relationship, friendship, o pamilya. Biological family, parents, siblings. Wala kasing detalye Parang kulang. Basta may napagtagumpayan dito double 6. Alamin nga natin na ba yan. So, saan to didiretsong kwento? Anong topic ba? Kasi nag-away sila May nakaaway yung bida natin. Ewan ko kung sino. Pero probably babae. May babae tayo dito Ay, may house no.
Kapamilya pala to. Kapamilya, kadugo. Pwede rin kapitbahay. Kasi may ano dito eh. Something na nag-end. O toxic energy, negative energy. Kasi ayun nga may 10 of wands tayo. Maaring may kinalaman sa conflict. So, sa madaling salita, na-stress yung iba sa inyo sa kapamilya nyong babae. O feeling burdened yung iba sa inyo. O parang feeling niya, sinalon niya na lahat ng responsibilidad. Or nag-away sila. In general. So again, kapatid niya siguro. O pinsan, tita, basta babae. Or kapitbahay na babae. Teka, ano bang susunod dito para madiretso na natin? Four of Cups. So, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang since double 6, tingin ko maayos pa yung gulo sa pagitan nitong bida natin saka tong babaeng to. Dinescribe ko naman yung hitsura ng bida, di ba? Ito, dito na lang ako magde-describe ng nakaaway nitong babaeng to. Okay, so syempre itong babaeng to ay yung mismong Sagittarius or person niya to or kakilala. So ito yung nakaaway ng bida natin. Babaeng hindi naman mayaman. So paano ko masasabi kung di mayaman? Hindi pumapalo yung salary niya sa 60,000. Below 60K yung salary niya. So yun yung description ng babae dito. So naputol yung video natin kasi may tumawag sa akin. So saan nga ba tayo nag-end dito, 'di ba, sa description ng nakakaaway noong bida natin sa kwento. So medyo maingay nga lang, naglalaro yung aso ko ng laruan niya. Pero kahit naman nag-away sila o mag-aaway pa lang, magkakabati rin naman eh. Dahil double 6 nga eh. So pag ganun, malaki ang chance ng reconciliation na yun nga, maayos pa somehow yung connection dito. Connection nila bilang magkapatid. Okay? Kasi tawag dito, maraming 6 ay pwedeng may kinalaman dito sa communication, problem solving, equilibrium. Kaya pwede nga talagang makaayos pa. Ngayon, ano tong 4 of Cups? Ba't naman ganun itsura nung pusa dito? Parang umiirap yung isang mata nung pusa dito.
Anyways, sabagay, nakatingin naman siya dito sa mga ibon, pero ang weird. Ito, okay lang eh. Ito, anyari. Puti na lang ang nakita sa mata. So, yung Queen of, ano yun? Queen of Cups. Ay, Queen of Cups. Ano yun? Four of Cups. Kinlarify ng Hierophant. Queen of Swords. At Four of Wands. Kasi sabi ko kanina may chance eh, 'di ba? Na magkaayos sila, magkausap. Kaya lang kasi mukhang i-reject nung isa eh. Isa dun sa magkapatid natin. Kasi may four of cups tayo na pwede na naman sa rejection. Uninterested, disinterest, apathy, kasi yung Hierophant natin magmumukha na siyang counseling. Yung counseling, yun na yung chance na makapag-usap or makapag-ayos pa ba? Makapag-ayos baga. I-reject ng isa sa kanila. Kasi itong Queen of Swords eh, medyo rude. Yung pakikipag-ayos, ito yung harmony eh. Ito rin house din to eh. Katumbas nito house. Itong Four of Wands. Katulad nung house natin kanina. Although Queen of Hearts to, pero home din kasi to eh. Ito house, home. So, ibig sabihin, base dun sa daloy ba, flow ng kwento, mag-aaway sila, di ba? Yung magkapatid. Or nag-aaway na. Ngayon, may chance ng reconciliation. Whether pagbabatiin sila or may someone na mag-apologize. Kasi may counseling dito. Kasi re-reject nung isa. Ewan ko nga lang kung sino. Kung yung bang bida natin or yung kapatid niyang babae. Eto, away na naman sila oh. Kasi 5 of Wands to oh. Ito maganda, nasa dulo tayo. Ano ba to? 3 of Pentacles. Kasi mag-aaway na naman sila dito oh. So, siguro magsusumbatan. Pag, halimbawa, pagbabatiin sila, or may someone na mag-apologize o mag-reach out sa kanilang dalawa. Ngayon, magsusumbatan na naman sila, wala na namang tigil ang away, ganyan. Hindi na natapos-tapos dito sa 5 of Wands. Pero maganda, 3 of Pentacles yung dulo. So, ito ay may kinalaman sa teamwork, collaboration, cooperation, connection. So, malaki din naman ang chance na magkabati sila ulit, hopefully. Kasi pwede rin ganito eh. Halimbawa, nagkabati na sila, tapos ayan, mag-aaway na naman.
Tapos after away, bati ulit. Pwede rin ganun. So, case to case basis. Or kung mangyayari pa lang, isa lang din naman ang direksyon ng kwento. Away bati. Tapos, ang ending nga ay magkakabati ulit. Buti na lang. So, ewan ko kung paano. Pero ang mahalaga ay Three of Pentacles yung dulo. So, ibig sabihin, pares na silang makikipag-cooperate sa isa't isa para maayos na tong gulo. Okay. Ano ba tong pinagawayan ng mga to kasi? Kaya lang ito kasi, ano ba tong tinopik ko dito? Ano yung tinanong ko? Bakit lumabas to? Kasi may tumawag sa akin eh. Nakalimutan ko na tuloy yung mga pinagsasabi ko. Ito yata yung sino, no? Sino yung nakaaway? Di ako sure, pero tanungin ko na nga lang ulit kung sakaling natanong ko na. Pero tingin ko hindi ko pa natanong. Kasi feeling ko ano to eh. Sino yung nakaaway. So, alamin natin ano bang pinagawain. Ay, nasabi ko na rin. Dito. Oo nga pala, no. Parang nasabi ko na dito yun. Eto. Inako na niya buong responsibilidad. May someone na ganun, inako na lahat ng responsibilidad, na stress siya sa kapatid niya, na pressure, nag-away na lang siguro in general. Kasi conflict card to eh. Ten of Wands. May someone na burden. Feeling burdened. Basta ganun. Anyways, since family reading naman to, at hindi siya love reading, hindi ko nalalagyan ng clue yan. Okay? Kung sino. Kasi yung mga clue natin ay ito saka to. Pang love reading lang. Pero tawag dito. Na-discuss ko naman kanina, 'di ba? Yung description ng bida natin sa kanong nakaaway niya, yung nakaaway babae. Hindi papalo ng 60k ang salary, kapamilya niya, 'di ba? O at least doon may idea na kayo kung sino yung mga bida. Pwedeng kayo yung bida or yung person nyo kakilala. So magbabase lahat dun sa description na sinabi ko kanina. Anyways, punta na tayo sa susunod. Ano pa bang magamit ito? Pang masasabi nito? Ibang senaryo. So, pag ganito kasi, pag nakita ko tong true gem, mukha siyang rare. So, sabihin natin single. May mamit silang rare. Rare na tao. So, probably soulmate, twin flame. Or sabihin natin di nila type to. In the end, na-type pa na rin. Kaya rare case, kasi hindi naman niya type eh. Bihira mangyari yung ganun. Hindi niya type at first. Tapos nagustuhan in the end. So, case to case basis. So, yun nga. Pwedeng may iba sa inyo na single. Ito yung matatagpuan nila. Dark male. Moreno. May team. Ngayon, kung ito talaga hitsura nung nanonood,
or ng Sagittarius, lalo't single siya, di yun na yun. Same scenario. May chance na siya yung makahanap ng true connection, true love, soulmate, twin flame. Dito na papasok yun. Kasi rare siya. Rare mo lang makikita or papasok sa buhay. Ganun ang dating. Okay, nagdagan pala natin to. Eto, dagdagan natin ng ibang deck. Ano pang masasabi nito? Rebirth. So sabihin natin case to case basis kasi ito. Halimbawa, may iba sa inyo na bored sa buhay niya, lalo't single, ayan, dyan papasok yung rebirth or change. Kakaroon siya ng inspiration. Depende kung ano inspiration yan. Basta, ang mahalaga, may inspired siya para ganahan ulit sa buhay niya. Okay? Mawala yung boredom ba? May someone na magpapa-inspire sa kanya ba? Ganun ang dating. Sa iba sa inyo na, yun nga, na-stuck sa sitwasyon, bored. Lalo na kung single. Sabihin naman natin hindi single. At yun nga, bored sila for some reason. Ewan ko kung anong inspiration to na magpapabuhay ng dugo ng iba sa inyo. Kaya di na sila maboboring. Pwedeng sabihin natin may matuklasan silang bagong pagkakaabalahan. Okay? Pwede rin ganun. Ayun. For 24 minutes na siguro to. Kasi nakat kanina So, hindi ko na matandaan kung ilang minuto yung kanina. Pero tingin ko 25 minutes na lahat. 8 minutes yata yun. Kaya lang may butal pang segundo. Plus ngayon, 24 minutes na nga yata. 24. Kasi kung 8:15, 23. Ay, 15 lang pala to. Di 23 nga. Kung may butal na segundo, di siguro 24. Anyways, mag-end na ako. Hanggang dito na lang. Goodbye. For now.